Walang hindi pagsunod po sa Diyos, hindi pagsunod sa Kanyang pinag-uutos. Well, yan po ang dahilan kaya ang mundo natin ay mas marami ang malungkot. Mas marami ang sumasama ng sumasama. Walang kasamaan po o evil, hindi nagbibigay ng tunay na joy o kagalakan. Tama po ba? So pag tinignan mo, ang magnanakaw sa tunay na kagalakan, kasalanan na dulot ng devil, na ginagawa ng mas maraming tao. Kaya pinaparepaso po yan ng Panginoon habang mayroon pang kaunting oras na natitira sa mundo na ito. Yan po hindi alam ng tao. Sobrang liit na natitira po sa mundong ito. Malapit nang dumating ang Panginoon. Kasi lahat ng hinula sa Bible, ng mga signs ng pagdating niya, hinog na po eh. So ang inaantay na lang talaga natin, yung pagdating niya lang niya. Kasi nangyayari na yung mga propesiya eh. Hindi alam ito ng maraming Kristiyano kasi hindi nag-aaral ng salita. Hindi. Yun po nangyayari. So again, kaunting oras na lang po ang natitira sa mundo na may tinakda na araw kung kailan ito susunugin ng Diyos. Kasama ang nagmahal sa mga material na bagay kaysa sa Diyos, kaysa sa mga tinuturo niya. Alam niyo po, ang isang very sad na katotohanan. Kasi nandito po ako sa komunidad ng mga Kristiyano na marami pa rin pong Kristiyano ang mas attracted sa kayamanan sa mundo kaysa sa tunay na paghahanda. Sa lahat ng area sa life natin, hinahanda po kasi natin yun para anytime dumating ang Panginoon, kasama tayo. Kasama niya tayo. Bihira po nakikita ko nagbabantay. Bihirang-bihira. Check niyo po yung sarili niyo. Tanungin niyo yung sarili niyo, nagbabantay ba ako? Lahat ba ng tinuturo na nare-receive ko from the Word? Quickly, pinapalago ko ba ito? Binabantayan ko ba ito? Pinapakawalan ko ba ito sa isip ko, sa puso ko? Malaking tanong po yan na makaka-lead sa inyo sa tamang daan. Praise God. Alam niyo po, habang ginagawa ko ito, bigla ko pong naisip na kung bigla pong dumating ang Panginoong Jesus, ngayon, o halimbawa may ginagawa kayo kahit saan, kung bigla pong dumating ang Panginoong Jesus, sabihin natin ngayon, ano po ang madadatnan niya sa buhay niyo kung wala po kayo dito sa church? Ito po ay question para magbukas ng talino at awareness sa lahat po sa atin. So, ano po kayo rito? Again, reviewin po natin. Sabi sa binasa natin kanina, but mark this, 2 Timothy 3. But mark this, there will be terrible times in the last days. So terrible, hindi po tayo na-encourage dito. Sinabi rito, may terrible times in the last days. People will be lovers of themselves. Alam niyo po, pagka mahal na mahal niyo ang sarili niyo kaysa sa Diyos, una sa lahat, ang mga sumusunod na sinabi ang mangyayari sa inyo. So again, nagsimula sa people will be lovers of what? Themselves.
So pag naging makasarili ka, kasama ka sa mga sumusunod na binanggit. Na people will be lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Sa Tagalog, 2 Timothy 3 verses 1 to 5, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Dahil, bakit daw magiging mahirap? Tinan niyo po yung mga katangian. Dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi. Mayabang, mapagmataas, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob, at hindi makadiyos. Ayaw nilang makipagkasundo sa kaaway nila, meaning magpatawad, malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang yan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan sa halip na maibigin sa Diyos. Pinapakita nilang makadiyos sila, pero hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa buhay nila. Iwasan mo ang mga taong ganito. Well, at this point, gusto ko lang pong basahin, pinaalala ng Lord, yung difference ng fruit ng Holy Spirit. Look at this. Kasi may pagpipilian tayo eh. Tingnan niyo po. Okay. Ito yung opposite nitong binasa ko po. Galatians 5 verses 22 to 23. Look at this, mga kapatid. Sabi rito, but the fruit of the Spirit, meaning Spirit of God, is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sa Tagalog, ngunit ito ang bungang makikita sa taong namumuhay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kabutihan, kagandang loob, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Kung ganito ang pamumuhay natin, hindi natin malalabag ang mga utos ng Diyos. You see, meron pong di ba? Meron silang difference, right? Kaysa dun sa 2 Timothy 3 verses 1 to 5. Nakuha niyo po. So, katulad po ng sinabi ko kanina, kapag tiningnan niyo po lahat yan, doon sa binasa kong katangian ng wala sa Diyos, yung makasarili, kapag tiningnan niyo po lahat yan, wala po kayong makikita na joy o complete joy sa mga nabanggit yan. Tama po? Oo, gusto natin ng complete joy eh. Pero pag binasa nyo yun, at isa po tayo sa nandoon, binabanggit, paano natin mararanasan yung complete joy? Hindi po ba? Kaya pinag-aaralan po natin ito lahat. So lahat po yan ay kinakamuhian ng Diyos. So ang lahat, tandaan niyo po,
na kinakamuhian ng Diyos ay kailanman hindi magbibigay ng complete joy na galing sa Kanya. Maganda pong paalala yan palagi sa sarili. Kapag ginagawa ko itong masama, kasi ako lang minsan ang nakakaalam, di ba? Ibig sabihin nun, tinatanggalan ko ng pagkakataon ng sarili kong ma-experience yung pangako ng Panginoong Yesus na complete joy. Sabi ko nga kaya po ako nandito sapagkat maliwanag kong nakikita ngayon na sa mundo pong ito, ang gusto lang ng karamihan, pakinggan niyong mabuti kung totoo ito, ang gusto lang ng karamihan ay panay, pampasaya ng flesh o laman o makamundong bagay, hindi mga makadiyos na bagay. Tama po? Kasi kung ang gusto ng tao, hindi makamundo o hindi mundo, ang church po lagi punong-puno. So, ang sakit na katotohanan po itong pinakita ng Panginoon. Alam niyo, habang naririnig ko po ang Holy Spirit na nagre-reveal, damandama ko po yung sakit. Na wow, hindi alam ng tao kung ano yung pinaka-importante sa buhay niya, ano yung ipaglalaban niya sa buhay niya, ano yung itatakwil niya para sumaya siya ng buo, para makarating siya sa langit. Nakuha niya po, hindi alam ng tao. Tapos, sobrang lungkot po ang nararamdaman ko. Kapag alam ko yung salita, tapos kahit ako saan pumunta, nakikita ko po kasi mga tao, nakikita ko yung standard ng tao. Paano kumikilos? Siyempre, pag alam mo yung salita ng Lord, ito yung gusto niya. Kitang-kita mo yung mga tao anong standard sila meron. Even Christians. May magagawa naman, pero hindi kompleto. Kasi may hindi kompletong naaayon sa pag-uugali. Doon sa kaloob-looban sa Espiritu. Kasi hindi po sa dami ng ginagawa natin na nakikita ng tao, tayo huhusgahan. Hindi po. Ang paghusga ng Panginoon, kompleto. Kung ang ginagawa ba natin sa labas ay result ng work ng Holy Spirit sa atin. Magtutugma-tugma po yan. Kasi makikita at makikita sa buhay natin, after natin tumulong kung kanino man, ano ang inuugali natin sa loob ng bahay natin, sa opisina, even sa mga parties, makikita po ng tao yun. Makikita. Kaya kahit po, parang ang ganda ng iba nating ginagawa sa kapwa natin, like sa atin, may JFM tayo. Kung magpapapicture po kayo, ang ganda-ganda yung tingnan, nagtumutulong tayo sa mga kapuspalad. Pero pag uwi naman po ng bahay natin, kung paano tayo makipag-deal sa bawat tao. Kasama natin, na-encounter natin. Hindi na maintain yung pagka-Kristiyano saan mang dako naroroon. May tao man, wala man tao. Kasi tunay na Kristiyano kahit nag-iisa ka alam mo, pag masama yung pumapasok dito sa isip mo, kaya nagagalit ka ng kahit may katwiran ka Kasi you know the standard of the Lord. Na hindi porke tama ka. Okay lang, magalit ka na. Makipag-away ka. Hindi, masyado mataas standard ng Lord. Standard ng Lord, mahalin mo mga kapwa mo Bakit? Yun ang pinakita niya po sa cross. Di ba? Wala siyang kasalanan. Nagpapako siya sa cross para sa mga makasalanan. Tapos yung makasalanan na gustong ahunin ng Panginoon sa mga kasalanan, ayaw makipag-isa sa Kanya. Gusto lang, pagpapala. Anong promise ng Lord? Tapatin ko po kayo, walang promise po kayong makukuha kung hindi kayo susunod sa Kanya.
Wala. Wala. Kasi tumbi ang pinakamainam na promise na gusto kong makuha. Aba, yung makaakyat ako sa langit, makapasok ako sa langit. Di po ba? To me, that's the best. At alam niyo po, may mga katangian ng mga papasok sa langit kahit nandito pa sila dito sa earth. Alam mo, itong taong itong maka-Diyos. Naka-Diyos, pakikita po yun sa buhay natin eh. Nakakuha niyo po. Kaya pag merong mali sa buhay natin, natural naman po, hindi tayo perfect agad eh. Kahit na sumusunod tayo sa Panginoon, itetest pa rin niya tayo eh. Lahat tayo, kahit sumusunod ka, ang maganda lang, ang difference lang, ng tinetest, ng maka-Diyos, ang buhay niya, pinapaandar niya. Tama. Diba? Kahit walang-wala siya, hindi siya nagsisinungaling para kumita kasi may testing siya sa buhay, gipit. Hindi. That's the difference. Isa lang yan sa diferensya. So habang may test sa life mo, yung katauhan mo naman, inaalagaan mo. Dito pa lang sa isip, wala pa nakakakita, naalagaan mo na yan. Sino mag-aalaga sa isip ninyo? Di po ba kayo? Kasi andyan ang Holy Spirit. Kung ayaw niya naman makiisa sa gusto niya, hayaan din niya kayo. Nakakuha niyo po? So, ang tunay na joy and success ng Kristiyano o ng tao, wala akong nakikita kung hindi makipagkasundo tayo sa Panginoon eh. Babantayan natin hindi pagkita ng pera. Mahirap kumita ng pera eh. Di ba? Marami, nahihirapan. Nahihirapan ka na nga dito, ibig sabihin, meron kang dapat gawin. Ano yun? Una sa lahat. Di lumapit ka sa Diyos, dumikit ka sa Diyos, na may-ari ng lahat. At nagbibigay ng reward sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Alam ko po yun, or else, anong karapatan kong tumayo rito? Pagka chinek ang life ko, the best thing talaga nangyari sa life ko nung nainlove ako sa Panginoon. At yung tinuturo ko po sa inyo, ginawa ko at sinasapamuhay ko. Kasi what's the use? Sabi ka nang sabi about the word. Tapos yung mga kadikit mo naman, makita yung life mo, hindi mo naman sinusunod yung word. Mahalin po natin una ang Lord. Kasi alam naman natin, mahal natin ang sarili natin. Ang kulang lang sa atin, yung sobrang pag-ibig natin, nasa sarili natin, wala sa Lord. Baliktarin niyo po. Sobrahan niyo, buo, ang pag-ibig niyo sa Diyos, higit sa lahat. Kasi yun ang pattern na sinunod ko eh. Sinunod ko talaga. Walang tataas ng higit pa sa Diyos. May mga kasamahan ako, alam yung nangyari sa life ko. Literal. But sabi ko nga, look at me now. I'm here. Buo ang buhay kay Kristo. Diba? Nagsishare ng word. Para yung nawawala ng pag-asa, gusto kong sabihin, hey, may pag-asa. Hanggang humihinga ka, may pag-asa. Maganda ang pag-asa binibigay ni Kristo, buo. Kailangan lamang buo rin tayo sa Kanya. Kapag pinosisyon nyo ang Diyos, una sa lahat, pag nag-position po kayo, alagaan nyo yan. Babantayan nyo. Ito posisyon ni Jesus. Una sa lahat, hindi mo lang sasabihin salita. Babantayan mo yan. Mag-church ako. Merong mag-i-invite sa akin sa party. O nasa si Kristo dyan. May binyagan, kapatid ko, papabinyag ng anak, may party rito, anniversary. Lahat po yan inisnab ko. I have the record. Yan, ang pamangkin ko. Tatanungin niya sa nanay niya, yan ba buhay ko eh, wala sa akin party, kahit may reunion, lahat sila nasa probinsya. Meron kaming radio program, taga-sagot lang naman ako ng telepono. That time,
Meron akong ginagawa sa Lord. Kahit anong party dyan, kahit anong kasiyahan dyan, kahit sino pang nandyan, ako pwedeng pumunta dyan. Kasi meron akong trabaho sa radio. Ako yung sumasagot sa mga nakikinig, humihingi ng prayer request. Ako nagsusulat ng mga pangalan nila. Imagine mo, yun pa lang ang trabaho ko. Pinosisyon ko na ang Lord. Wala makakabala sa akin. Wala. Galit na kayong lahat. Wag lang ang Lord. Because somewhere, na-imagine ko, somewhere, kasi pagka kinilala mo ang Diyos, siya talaga buhay. Tetes ka talaga niya. Yung mga maliliit na ganon, sa tao po sa mundo, talon-talo ang Lord. Pinapatalo ng maraming tao, kahit Kristiyano ang Lord. Diba? May binyag lang, wala. Ako, tinutukan ko talaga yan. Will I lose my job? Kapag ganito ginawa ako. Kailangan sagutin ko yun. Willing ako to lose my job. Bakit? Hindi alaw ng Lord mangyari yung mga katapat-tapat kung hindi kanya sinusubukan. May time po ng pagsubok. May time na hahayaan ka naman ng Lord. Diba? Kung meron kang mission pag Sunday, somewhere. Pero na-establish na kasi na hindi ko ipagpapalit ang Lord. Kasi alam niyo po, ang may pananampalataya sa Panginoon, buo pala yun. Siya lang pinakamahalaga sa iyo. Kailangan buuin po ninyo yun. Kung hindi mabubuo ang plano ng Diyos sa buhay niyo. Ano nga habulin niyo dito? Lahat pa wala naman dito. Kaya ako, naging matalino ako, kaya nandito po kayong lahat. Nandito ako, nagtuturo sa inyo, nagpapatotoo ako. Nabuhay ang Diyos. Praise God. Totoo po siya. Nakuha niyo po. Why? Buhay na buhay. Kasi you know what? Ang Lord, masubok po. May mga time, nagipit ka talaga. Hindi ako pwede umabsent. Diba, napagalitan na nga ako ng boss ko last time. Pero nangusap bigla sa iyo ang Lord. Nagtanong ng katulad dito. Who's willing to stay hanggang madaling araw? Masubok po ang Panginoon. Sobrang masubok ang Diyos. I know. Kasi all my life, tingin ko, panay pagsubok. But meron palang reaping time or harvest time. Meron. The more maraming pagsubok ninyo, the more pagkakataon para patunayan ninyo, ang puso nyo, minomold nyo, una sa Panginoon lang talaga sa lahat. Gusto nyo ng solution sa problema nyo, ano man ito, yun ang imold nyo. Test nyo sarili nyo, kasi yun ang titignan ng Lord eh. Siya may hawak ng lahat. Wala naman tayong talinong enough para masolve lahat ng problems natin, right? Bakit hindi pa tayo didiretso sa Lord na may hawak ng lahat? Tama po ba? So, ang number one problem natin, sa totoo lang, sarili natin. Pag hindi tayo umunlad, huwag po kayo manuro ng tao. Hindi po ganun ginawa ko. Ako, meron akong kailangan matutunan. Meron akong kailangan matutunan. Ano ang mali ko? Kasi may problema ako. Lord, tell me. Hindi ko sinasabing, I have faith in God. Wala na, hindi niya maririnig ang tinig ng Lord. Kahit nga okay pa yung buhay ninyo eh, but it's nice na marinig ng Panginoon palagi. What's wrong with me, Lord? Teach me more. Things na hindi ko pa alam, teach me more. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz.
We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Troms Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Troms Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Troms family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Troms Go community.